Yes, start tayo. Okay, what I'm gonna share tonight is, yung title ko nga is Trust Him. Yeah, it says trust Him. Trust Him, trust God. So, paano ba? Actually, I've already thought on this before. Somehow, I truly believe na kailangan din natin marinig ulit ito at somehow maging, alam mo yun, mamuhay ulit sa ating mga puso. Yung mga, syempre lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. So, napaka-importante pa rin palagi na maalala natin na, kailangan natin magtiwala. So ngayon may mga verses lang akong dadaanan natin na ako mismo, ito rin mga dinadaanan kong verses that I meditate on whenever I go through some difficult times na alam ko naman na alam nyo naman na rin ito. So right now, balikan lang natin lahat. Siyempre alam naman natin panalo naman na tayo eh. Kaya lang minsan, alam mo yun, minsan nakakainis kasi nakakainis ng daanan. Dadaanan, wala ka naman magagawa kundi daanan eh. Pero minsan alam mo yun, nakakainis lang. Especially when things are not really in our control. When I say not in our control, is yung pagka tayo kasi walang problema eh. Kaya lang when it involves other people, maybe siguro boss mo o relative mo, kung sino man, na kailangan na desisyon nila at hindi tayo, yun yung nakakainis kasi hindi natin sila kontrolado. May free will pa rin naman tayo. Yung alam mo yung tipong alam mo yung dapat gawin pero wala kang magawa because you had to just wait and see kung anong magiging desisyon nila o anong magiging gagawin nila. Kung magbabago ba sila, ayusin ba nila, tatanggapin ba nila, yung mga ganung bagay or siguro maybe a family member na matigas ang ulo. For example na lang na may sagot naman si God, alam mo kung ano dapat nilang iwasan pero ayaw nilang gawin. Yung mga ganung sitwasyon ba na minsan papalag na si flesh eh. Sometimes 'di ba yung flesh natin papalag na kaya lang minsan nasabi sa atin na parang sabi na parang hindi na maganda na parang pag naiinis tayo minsan pagka ganyang meron tayong gustong sharean or gustong palapitin sa Panginoon, parang lalo lumalayo. Eh wala naman tayong magagawa, need natin silang hintayin na sila kikilos talaga niyan, sila magdidesisyon para sa sarili nila. We just have to understand na para malaman natin, nga, nasa flesh ako, so hayaan ko si God para kumilos dito and wait for the right moment. Pero sometimes yung flesh natin, 'di ba? Gusto mo ngayon na eh. Yan ang gusto ng flesh eh. Yung magbago ka na, 'di ba? Hanggang sa minsan hindi na natin na mamalaya na ma-manipulate na pala natin yung sitwasyon. Yung example lang naman yan, yung mga dumadaan sa atin, ng mga dinadaanan natin. Pero sa ganyan, makikita natin kung paano tayo babalik kay Spirit. Kasi alam nyo, ang flesh always wants now. Gusto lagi ngayon na, ngayon na. Pero ang Spirit, you have to calm down, relax. Diba? You have peace, you have joy. Diba? You just continue to declare and speak life with the person. Eventually, magdidesisyon at magdidesisyon naman yan. And from there, doon na lang tayo kikilos. Doon na makakakilos. Kaya lang, sinasabi ko nga lang, may mga ganyang pagkakataon na minsan naiirita tayo na gusto kasi natin agad-agad eh. Gusto ng flesh, his way. Diba? My way, tayo. Parang gusto natin yung paraan natin. Pero minsan, may paraan talaga yung Panginoon na kailangan natin maghintay. Kumbaga yung Holy Spirit. Minsan kasi, kahit kinakausap ng Holy Spirit yung tao, sa matigas ulo ng tao, ayaw makinig. So don't get me wrong, sometimes the Spirit is also firm naman when you need to say what you got to say or do what you got to do. Madidiscern mo naman yan. Kaya lang si flesh, obvious yan. Ang banat lagi niyan, pang-asar. Alam mo, parang mapipikong ka. Yun ang banat ng flesh eh. Masyado kong mabait, kulit mo eh. Sinabi ko walang sense ng leading ng Spirit na yan eh. Minsan may ganyan eh. Di ba? Ako na lang pakinggan mo. Mas may sense ako. Ganyan ang gagawin ng flesh. Sasabihin ng flesh, mas may solusyon siya. Sasabihin ng kalaban, mas may solusyon siya. Pero ang totoo sin, si Holy Spirit talaga ang totoong may solusyon. So ang kailangan natin gawin, may solusyon ng Panginoon, may solusyon si Holy Spirit, may solusyon ng Espiritu Santo. Anong kailangan natin gawin? Siyempre magtiwala. Kaya nga yung title ko ngayon, Trust Him. Minsan kasi parang napaka-imposible nung sitwasyon at yung sinasabi ng Holy Spirit naman, parang napaka-imposible, maayos pa ito sa sinasabi mong paraan. Minsan may ganun banat eh. Pero kailangan magtiwala eh. Kasi kung papansinin mo yung si flesh kasi mas mukhang ano pa, alam mo yun, mas mukhang feasible pa yung pinakikita niya sa'yo. Mukhang pwede to Alam mo yung ganun ang papakita ng flesh, lalo ng kalaban. Papakita sa'yo, mas feasible ito, mas tama ito, matatapos ang problema mo. Kaya minsan napapa-oo tayo ron. Pero kung tutuusin, si Holy Spirit merong ibinibigay sa atin na mukha lang imposible, mukhang long shot, mukhang mahirap, pero kung tutuusin, doon natin matatagpuan yung peace, doon natin matatagpuan yung magiging maayos na kahinatnan ng lahat. At syempre, another opportunity para sa atin. Kaya diyan tayo dapat huwag magpapadala sa mga kasinungalingan ng kaaway. Alam niyo, ang kaaway, naghahanap lang naman yan ng heat of the moment para sumabog ka. Kung halimbawa, sa kaaway o sa tao o sa negosyo, kahit anumang sitwasyon na meron ka, ang gusto niyan mainis ka eh. Hanggang sa, you will just regret everything
na nagawa mo o gagawin mo o nasabi mo, kung nasabi mo man. Si Holy Spirit kasi si God, ang hingi niya sa atin, simple lang. Kaya nga yung title ko, Trust Him. We just have to trust Him. Yung peace kasi in the midst of pressure, in the midst of difficulties, in the midst of a situation, kaya mong mag-relax pagka nagtitiwala ka sa Kanya. Pag tunay na nagtitiwala ka, hindi ka magpapadala sa nangyayari. Like for example, ayaw ko, na-imagine nyo ba yung for example, yung mga bata, parang yung anak ko, si Chonette, minsan naka-headset yan, yung AirPods. Minsan pagkausap mo na siya, hindi niya na minsan naririnig, parang ganun tayo pag nasa joy tayo ni Lord. Alam mo yung kahit na ganong kagulo yung sitwasyon, hindi tayo magpapa-apekto, hindi natin naririnig yan. Bakit? Kasi naka-tune tayo, naka-in-tune lang tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Doon tayo naka-steady. So hindi ka magpapa-apekto dyan. Or like for example, yung sa aeroplano, di ba pag nasa aeroplano ka, normally, di ba pag yung turbulence, nandun lang naman in the midst of the clouds. Paglabas mo doon, pag-angat mo doon, lahat ng bagyo nangyayari sa ilalim mo. Nakikita mo na lahat, steady ka na. Ganon tayo pagkasama natin ng Panginoon. Ganon tayo pag ina-acknowledge natin na kasama natin siya. Yung peace na bit-bit mo, at yung peace na yan, yung bit-bit natin na yan, alam nyo, meron nang nangyayari sa loob natin, and also, it will also eventually come out of us and influence also the people around us. Yun ang pinakamalaking bagay doon. Kasi yung kapayapaan, nag-uumpisa sa atin, nag-uumpisa sa Panginoon, obviously, nandun sa loob natin, hanggang sa makikita mo, pati yung tao pala sa paligid natin, nahahawa na doon sa kapayapaan na bitbit natin. Pero paano lalabas yan? Of course, we need to trust God first. From talagang sa kaibuturan ng ating mga puso, sa Tagalog na tinatawag. Talagang nandun talaga. Nasa ang bahala na naniniwala tayo na malinaw at ipapakita ng Panginoon sa atin, ilalatag niya sa atin na maayos yan. Minsan kasi, somehow, si God just wants to see us trusting Him. Gustong-gusto niya yun kasi dahil alam niyang siya naman ang mag-aalaga sa atin Siya naman ang bahala sa atin Ang problema, minsan ayaw natin payagan. So here's my first verse in Proverbs 3. Medyo mahaba yung introduction. So let's go to Proverbs 3. Pag sinabi mo kasing trust, when you say trust, it is to lean on, to rely on, to have confidence in, relying on His strength, relying on His ability, believing His assurance. Yan ang ibig sabihin ng trust. Kaya pag sinabi ni Jesus na, trust me, yan yun, nung inisa-isa ko sa inyo, yan yung ibig sabihin ng sinasabi, magtiwala ka sa akin, itong gagawin mo, lean on me, rely on me, have confidence in me, rely on my strength, rely on my ability, believe na yun yung assurance sa atin. Amen. Yung sinasabi niya pag sinabing, anak, magtiwala ka sa akin. Rely on me. And so the Bible said, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So Jesus is saying to you right now, as of this very moment, naniniwala ako na kinakausap tayo ng Panginoon, kinakausap kayo ng Panginoon. Kaya nandito kayo ngayon, hindi rin aksidente na nandyan kayo ngayon, hindi rin na parang lagi lang kayong uma-attend, o kung ngayon ka lang napa-attend, hindi rin lalong aksidente ito na naririnig mo ito. Kasi ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, even dahil nagpe-preach ako sa inyo ngayon, ang sinasabi sa inyo, trust me from the bottom of your heart. Trust me, anak. Ang sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, don't try to figure it out on your own. Kung baga sinasabi niya, isip ka ng isip, anak. Isali mo naman ako dyan. Masyado nga namang sinosolo. Andito ako kasama mo ako Anong sa tingin mo? Hindi ko nakikita yung nangyayari. Baka naman gusto mo ko isama. Baka naman gusto mong malaman kung anong pwede kong masay dyan. Baka naman pwede ko may ma-advise sa'yo. Baka naman pwede mo ako isama. Amen? Kasi baka sinasabi ng Panginoon sa inyo, kakaisip mo mamaya, inis na inis ka na naman yan. Nakikita kitang inis na inis. Ayoko rin naiinis ka. Ayoko rin nababagabag ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yan ang pinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon. Alam natin na alam ng Panginoon ang lahat. Pero syempre, sinasabi ni Lord, oo nga, alam ko ang lahat, pero hanggat di mo ko hahayaan na tulungan ka, hindi naman kita matutulungan. Ang magagawa ko lang, panoorin ka. But if you ask me to help you and pakinggan mo yung gusto kong maipagawa sana sa'yo, sinasabi ng Panginoon, alam mo anak, mahal kita. But if you keep getting in my way, paano kita matutulungan? Sabi sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Pakinggan mo ako sa bawat decision mo. Yan ang sinasabi ni Lord. And I'll keep you on track.
So how do we know that we listen to God? Paano ba natin malalaman na nakikinig nga tayo sa Panginoon? Of course, syempre may peace tayo, hindi ka atat, hindi ka pressured, relax ka. Not to the extent naman na tunganga ka, ha? Di ba? Hindi mo siyempre relax ka, no? Okay, steady na lang, para ka na lang wantabad, nakaabang sa ilalim ng sanga at bumagsak yung hindi naman ganoon, di ba? Baka mamaya naman kung finance ang problema mo, tapos sabi ni God, relax lang ha. Relax lang, tapos ikaw naman parang may specific naman palang sinasabi sa yung Panginoon, pero parang paano bang relax gagawin ko? Alam mo, ito tandaan nyo, grace makes us active. It does not make us passive. Ang grace, active yan. Gagawa at gagawa ka. The grace, kumbaga, yung grace na nandiyan sa loob natin, it's our strength, it's our power, it's our ability. God gave us the grace to create wealth. Amen? And whenever we acknowledge Him, whenever we listen to Him, yun yung senyales na nagtitiwala tayo sa Kanya. Pero hindi lang yun natatapos sa pakikinig. Siyempre, kung nakinig ka, may sinabi siya, may natural, kailangan gawin natin. Kaya nga tayo nakinig eh. Kasi tiwala tayo sa Kanya. So kung tiwala ka, at nakinig ka at nagtiwala ka, hindi na mahirap na gawin yung pinagagawa niya. Kasi tiwala ka eh. Kung hindi ka tiwala, may marinig kahit napakarami mong marinig dyan. Mag-aabutin ka ng siyam-siyam bago ka gumawa. Kasi wala kang tiwala eh. Pero kung may tiwala ka, mabilis sumunod. So sabi sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Next slide. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Mga kapatid, hindi natin alam lahat. Hanggat nandito tayo sa mundo, marami pa naman tayong kailangan matutunan pa. Hanggang ngayon, na kahit na kung ilang taong ka na, marami ka na rin natapos ng mga kung anumang kurso, marami pa rin tayong kailangan malaman at matutunan sa mundo. Kahit na sabihin mong marami ka na nakilalang tao, hindi pa rin eh. Sabi ko nga dati, ako sa buhay ko lang dati, parang akala ko nga noon, lahat yata ng klase ng tao nakilala ko na. Talagang from the ghetto to everything, lahat ng mga siraulo, from pusher to swindler, nakilala ko na eh. Diba, alam mo nung na-born again ako, akalain mo ba naman? Akala ko nga, kilala ko na lahat eh. So, syempre, Kristiyano, di ba? Nakilala ko, Kristiyano yan eh. So, syempre, iniisip ko nun, born again to eh. Parang, syempre, alam ko yung puso ko, born again din ako. Parang, hindi ko na kayang gawin yan. Pero grabe, na-off guard ako na, ay pala Kristiyano, may mga nagagawa palang mga hindi pa rin tama, na hindi pa rin pala magaganda. So, ibig sabihin, hanggat nandito tayo, marami pa rin tayong natututunan sa mundo. At habang dyan, doon tayo nagiging wiser at doon tayo nagiging mas maayos. Kaya kailangan in constant fellowship tayo palagi sa boses ng Espiritu Santo para maabisuhan niya tayo palagi sa mga sitwasyon. At lalong-lalo na sa tao. Minsan di kasi natin namamalayan na sumusobra din natin yung tiwala natin sa sarili natin at hindi na pala doon kay Holy Spirit. Ano yun? Para minsan nauutak na pala natin na hindi natin namamalayan. In section verse 8, okay, ito na. Nagtiwala ka, naniwala ka, madali mong nagagawa yung pinagagawa niya kasi tiwala ka. At pag nagawa natin yon, ano sabi sa verse 8? It will be health to your flesh and strength to your bones. When you trust God, we are in health and our very bones vibrate life. Kumbaga yung life, it's already exploding from the inside of our bones, coming out through the veins and out to the skin. Unawaan nyo ba yung sinasabi ko? Kung nare-reveal sa inyo. This is what happens when we trust God. Kasi kung di ka nagtitiwala sa Panginoon, anong nangyayari? Balisa ka eh. Pag balisa ka, di mapakali, alalang-alala ka, na-stress ka, hawa-hawa na yan eh. Hanggang mamaya, sumakit na likod mo, sumakit na bewang mo, sumakit kung ano na sumakit sa parte ng katawan mo. Kasi kakaisip din sa mga bagay na hindi rin naman dapat nating iniisip. Kasi sabi nga ng Panginoon, cast your burdens on me. Amen? Because His burden is light, His yoke is easy. Diba? Kapag nabibigatan ka, so ibig sabihin, bit-bit mo pa. Hindi mo binigay sa Kanya. Amen? If we have this in mind, every time the enemy says na kung ano-anong kasinungalingan, hindi, sabihin mo, hindi, may God ako. Kasama ko siya. Hindi niya ako pababayaan. Alam mo naman ang kalaban, sinungaling yan. Hindi niya sasabihin na siya nagsasalita, palalabasin niya, ikaw. Minsan, ang kalaban, ganyan. Hindi, ikaw yan. Hindi ako to. Yan ang sinasabi ng kalaban eh. Pero tandaan mo, si God andyan sa'yo lagi. So, dapat nakafocus tayo sa Kanya. Para hindi natin ma-miss yung sinasabi ni God. Amen? At saka tandaan nyo, sobrang nipis minsan ng linyang to, kaya dapat talaga alisto tayo. Kung saan pwedeng sumingit yung kalaban, sisingit yan. So again, hanggat maaari, how do we know we are trusting Him? Na totoo talaga. Paano nga ba? Paano ba natin malalaman na nagtitiwala tayo sa Kanya? It says on Isaiah 26 verse 3,
Next verse. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. So kung nagtatanong ka, paano ko malalaman kung nagtitiwala ako? Paano ko malalaman kung talagang naniniwala ako sa kanya? You're in peace. When our minds are stayed on him, you are in peace. Di ka nag-aalala, di ka nangangamba, you have peace. Kaya pag nag-umpisa ka mag-alala at mangamba, then you'll know your mind is not on him. Renew your mind, balik ka doon sa kanya para tumigil yung pag-aalala mo. Kaya yung lagi ko sinasabi, barometer natin yan. Balik tayo kapag nalilihis tayo. Amen? Pag nawalan ka ng trabaho, bumigay yung negosyo mo, kakabahan ka ba o mag-aalala? Or ano na? Diba? Anong gagawin mo? Kakabahan ka ba? O titingin ka ulit, babalik ka sa Panginoon. You have to remember na, itong tandaan nyo, I don't know what you guys are going through right now. Kung meron man sa inyo ngayon ang nawalan, hindi ko alam kung ano nawala sa inyo. May it be a person or job opportunity or whatever it is. Remember this. Pag may nawala, it is always an opportunity for God to put something new in your life. Amen? So every closed door, there will be an open one. Remember that. Kailangan mo lang ibukas yung mata mo. Minsan, yung bukas na pinto, nandiyan pala eh. Minsan nga, hindi mo na kailangan buksan, bukas na eh. Hindi mo lang nakikita kasi nakafocus ka lang masyado dun sa nagsara. Nakuha niyo ako? Let me read this in the Message translation, Isaiah 26 verse 3. It says here, next slide. It says, your people with their mind set on you, you keep completely whole, steady on their feet, because they keep at it and don't quit. Let me read that again. Because they keep at it and don't quit. And then verse 4, depend on God and keep at it, because in the Lord God, you have a sure thing. Ang ganda nung sinabi niya rito eh. Sa Panginoon, sigurado ka. Sure thing eh. So, tanongin ko sa inyo ngayon, saan nyo gusto? Doon sa alanganin, na banat ng kaaway, na banat ng kapitbahay, na banat ng kung sino mang kontrabida sa buhay? O doon ka sa sigurado? O doon ka sa Diyos? O doon ka kay Jesus? Tanungin ko lang kayo. Kasi minsan parang mas gusto mo yata yung kontrabida. Minsan may ganun eh. Minsan may gusto mo yung ganito. Mas gusto ko may thrill alanganin. Di ba? Mga ganun eh. Parang di ba? Doon na tayo sa sigurado. Di ba? So let's fix our mind and hearts on Him. Depend on God. Trust in Jesus. Rely on Him. Rely on His ability. Rely on His strength. Because in Him, ano sabi dyan? You have a sure thing. Amen? Pero pastor, madali sabihin sa yan eh. Magkaiba naman tayo ng sitwasyon eh. Diba? Iba yung sa'yo, iba yung sa akin. Ano sabihin, magkaiba tayo ng sitwasyon. Isa lang din ang sagot dyan, kahit magkaiba tayo ng sitwasyon eh. At hindi lang naman ikaw nakakadanas yan. Diba? Sinasabi ng Panginoon, hindi lang ikaw, kung ikiniisip mo na ikaw na nakakadanas yan, hindi po. Lahat ng tao nakakadanas yan. Sabi niya sa 1 Peter 5 verse 9 sa Message translation, basahin ko sa inyo. Next slide. It says here, keep your guard up. You're not the only ones plunged into these hard times. It's the same with Christians all over the world. So keep a firm grip on the faith. Remember this, nung naging Kristiyano tayo, yes, tinanggap natin si Jesus, ang target ng kaaway napunta sa iyo eh. Amen? So hindi ko kayo tinatakot, ay ba't ba ako nag-Christian? Kasi naging target na pala ako. Tandaan natin, tinatarget naman ng kaaway lahat eh. Amen? Ngayon, targeting ka man ng kaaway, eh may panangga ka naman, may shield of faith ka eh. Targeting ka man ng kaaway, may kakampi ka eh. Andiyan ang Panginoon sa'yo. At hindi lang yun, ang Panginoon nandiyan sa loob mo. Yung armor of God na suot-suot niya, pinasusuot sa atin, galing sa loob. Paano ka tatamaan? Ang kailangan mo lang, mag-focus at i-acknowledge na si Jesus nandiyan sa'yo. Amen? You know what? In the difficult times, in the hard times, dyan din natin lalong masusubok kung nagtitiwala nga ba tayo talaga sa Kanya. Kasi pag hindi laglag ka eh, ba't ba andito tayo ngayon? Kasi we continue to believe God. Kaya nga tayo magkakasama dito ngayon at nakikinig sa akin at nakikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Kasi dumating man ng problema, we overcome because He overcame. Actually, pag may tribulation, perspective lang yan eh. Actually, kailan ba ito? Actually, nung isang araw eh, I was watching, meron akong reel kasi na ginawa ko nung nandun ako sa NE. Tapos the time na naka-exile ako doon, bakasyon, in a way, binabakasyon ako ng Panginoon. Pero kung naalala ko lang noon, that was very hard for me kasi talagang yung, hindi ko alam kung kailan matatapos. Gusto ko na umuwi, gusto ko na matapos to. Tapos yung kinakanta kong kanta doon, yung tandaan mo na lang ang
Makalimutan ko. Basta ginawa ko yun eh. Parang kinanta kasi sa akin ng Panginoon yun eh. Na ang pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Parang narinig ko sa Panginoon yun. At that day, naalala ko lang na parang naluluha ako in the morning na parang ano ba ito? Ano ba ito? Alam mo, simple lang sinabi sa akin ni Lord eh. Count this joy. Count this joy. Parang so naintindihan ko yung sinabi ni Paul na in the midst of trial, paano may ka-count this joy? Why? Count this joy kasi lumalakas ka. Count this joy kasi tumitibay ka. Count this joy kasi natututo ka. Count this joy kasi mas naiintindihan mo ngayon kung gaano kung gaano ka dapat magtiwala sa akin. Count this joy kasi tignan mo itsura mo ngayon. Tignan mo kahit ganyan malayo ka sa pamilya mo, maayos ka. Provided ka. Count this joy. So doon ko naintindihan, okay, naintindihan ko na. Pag mga bagay pa na ganyan, pag nalaman mo na talagang mahal na mahal ka ng Panginoon, yun ang pinakamatibay na sandata mo sa lahat ng pagsubok na pwede mangyari sa iyo. So imbis na mainis ka, look it as a chance for us to grow and to learn. Hindi sa kanya galing yung mga bagay na kinagdadaanan mo, kung ano man yung problema mo ngayon, pero nandyan siya para tulungan ka niyan, para mas lalo kang matuto sa bawat pagsubok na kakaharapin mo. Pag ganito mo tignan ng pagsubok, pag ganito natin titignan ng trial, actually ito yun eh. Hindi tayo na-excite sa trial dahil, uy, ano ba naman, sino ba ma-excite sa suffering, di ba? Pero ma-excite ka ngayon dahil bakit? Dahil mas lalakas ka. Dahil mas tututo ka, mas lalo ka mag-a-advance, lalo ka mapopromote. Bakit? Kasi natututunan mo na at lalong lumalalim yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Kaya nga sabi sa John 16 verse 33, it says in the next verse, wala, hindi na isulat. Anyway, ayan, there you go. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Dito makikita natin, in Him we have peace. Knowing that He abides in us and us in Him, He overcame. So, tayo, ma-overcome din natin. Amen? And you know what? He never leaves us. He never forsakes us. Kahit pagod ka na, nakabantay pa din siya dyan sa'yo. Amen? If there's anyone who knows more about trusting God, pagdating sa pagtiwala sa Panginoon, alam nyo kaya gusto ko i-share sa inyo ulit ngayon, story ni David. Is David eh. Bakit? Kasi itong si David in his lifetime, he faced a lot of difficulties. Totoo na makita naman natin ibang klase din pinagdaan ni David. Doon pa lang sa mga panahon na hinahabol siya ni Saul. Diba? From the day he was still a shepherd until he became king, dami niya nadaanan. At hindi din biro yung mga to. Kaya itong binigay niya sa atin, ito sikreto niya. I'm gonna read in the next verse kung paano niya nalagpasan yung mga difficulty na yan. Punta tayo sa next verse, next slide. It says here, Psalms 103 verse 1 to 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Tagal kong tanong to dati. Ito yung mga una kong tanong dati nung bago akong na-born again, nagbabasa akong Bible. Sabi ko parang baliktad. Di ba si Lord dapat pagbe-bless sa atin? Paano natin be-bless ng Lord? Di ba? Paano natin gagawin yun? So tayo magbe-bless ng Lord. Kung baga sabihin natin sa soul natin, huy, bless natin si Lord. Parang sinasabi mo, huy, soul, bless natin si Lord. So paano natin mabibless si Lord? Hindi mo mabibless si Lord ng yung soul mo, isip ng isip, problemado, ganito. So sasabihin mo, gigisingin mo yung soul mo, huy, soul, bless natin si Lord. Diba? Ang tanda natin, ang soul natin is our mind, will, and emotion. So anong ginagawa ng soul natin? Ito yung madalas mag-isip. Ito yung madalas na negative thinking. Ito yung madalas na ganito. Gusto mag-worry. Pero dito, sabi dapat, sabihin mo sa soul mo, huy, soul. Huy, soul. Huy, soul. Soul. O yan, soul. Ewan ko na lang kung di pa magising soul mo ngayon. Let's bless the Lord. And how do we bless the Lord? How do we please the Lord? The Bible said that it is through faith that God is pleased. So how do we bless the Lord? We believe. We trust. Magtiwala tayo. By trusting God in the middle of a difficult time, in a moment of tribulation, nabe-bless natin siya. Sabi sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Inulit niya ba? So sinabi sinasabi ni David sa soul niya, same thing na ito nga, pinakita ni David yung example, paano natin be-bless si Lord. Sabihin natin sa soul natin, sabihin natin sa sarili natin, i-bless natin sa Lord. Si Lord, paano? Forget not all His benefits. Inulit niya eh. Amen? 2 beses na. Minsan kasi si soul ay makinig, kaya ito, dinoble niya, 2 beses na, huy, bless the Lord. Tama nakakaisip. Gusto ni soul, mag-alala ka, mag-isip ka. Soul, gising. It's time to look to the living God. Let's bless Him. Let's bless the Lord. Trust God. And then He says, forget not all His benefits. Ito dapat natin reminded tayo dito. When we are believing God, when we trust Him truly, we never forget His promises.
Yan yung mga benefits. Huwag natin kalimutan yung mga pangako niya sa buhay natin. Doon tayo titingin sa mga pangako niya. Remember, ang kalaban nakaabang lagi yan. He runs around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Alam niyo ba yung mga roaring lion? It's in a pack. It's actually the weakest and the youngest. Yung pinakabata at saka pinakamahina, yun yung roar ng roar. Kaya minsan nga kung meron silang hunting, yung mga matatanda, yung mga malalakas na hunter talaga, kulang na lang sawayin yung pinakabata kasi puro roar ang alam, nagugulo sila dun sa gusto nilang kainin, o gusto nilang i-hunt. Although nagagamit nila minsan yun, dahil maingay nga, ang ginagawa nung maingay, doon siya sa harap, tapos nakabang na sa kabilang side yung malalaki, yung mga hunter talaga. So yan lang, parang ganyan si Satan eh. Puro roar lang alam niyan. Pero kung tutusin, takot yan. Kung tutusin, talo na nga eh. Amen? He does not have any power over us anymore. Alam niya lang mag-ingay. Kung bibigay ka sa takot doon sa mga pag-iingay niya, doon tayo na iisahan. Pero talo na siya eh. Normally pag mga talo, ano ginagawa? Di ba ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw? Talo eh. Nakuha niyo ako. Yun lang pwede niyang gawin. Talo na siya eh. Talo na ako eh. Bahala sa buhay niyo. Mag-iingay ako dito. Alam mo yun, gano'n na lang ginagawa ng talo eh. So wag ka pa-apekto sa mga ngaw-ngaw niya, sa mga roar niya. Let's look to God because He is already under our feet. Wala naman talaga siyang lakas eh. Malakas boses, yes. Ito yung matindi ka dito. Napakalakas ng boses pero bulong. Alam mo yun? Malakas bumulong, malakas ang boses, malakas ng manindak. Pero wag ka pa sisindak. Bakit? Kasi you already overcame with Jesus. All He wants is our attention. Don't you ever give Him that. Dahil tuwan-tuwa siya pag yung attention natin na pupunta sa Kanya. Kaya wag natin papatulan yan. Let's remember what David said to bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Even if the world is falling apart, remind yourself that you don't live in the kingdom of this world. Amen? You live in the kingdom of God because we are God's citizen and we have benefits in Jesus. Amen? Ang taas ng advantage natin. We are blessed coming in, coming out. The work of our hands are blessed. Divine health and healing, nasa atin din. Amen? Lahat ng klaseng pagpapala natin, your favor surrounds us as a shield. By your stripes, we are healed. Amen? Prosperity nasa atin din. Pag ito sinasabi natin sa soul natin, yung benefits of God, yung promises niya, sabihin mo sa kalungkutan mo, hoy lungkot, accepted in the beloved ka, anong pinagsasabi mo? Alam mo yun? Pag-gising mo sa umaga, nag-aalala ka, ayun na naman, tell your anxiousness, you have the benefits of God. Parang remember yung 12 spies, di ba naalala nyo yung 12 spies, yung 10 nega, yung 2 okay. Di ba? Minsan ganyan sa atin eh. Medyo 18% nag-iisip pa. Di natin kaya. Parang yung 80% nag-iisip natin na wala, di natin kaya. Tapos 20% lang yung nakatingin sa benefits of God. Madalas sa atin ganyan eh. 80% parang, parang alanganin pa eh. Pero yung 20%, kaya to. Jesus, di ba? I can do all things. Parang baligtad, yung 20% lang yun. It's why the Bible said, all that is within me, nakalagay, di ba? Must bless the Lord. 100% trust God and forget not His benefits. Hindi natin may iwasan kasi talaga yan. May mga pangyayari na mapapamundo ka bigla. Alam mo yun, na kasi feel mo, di gumagana eh. All you gotta do is to stop, then say, I will bless the Lord and forget not His benefits. Pag niremind mo sarili mo dyan, ba't nga ba ako nagpapa-apekto dito sa mga walang kasilbi-silbit, walang mga kakwenta-kwenta mga bagay, na mga pakanalang ng kaaway? Alam mo, minsan kasi talagang kakabahan ka eh. Minsan may mga deadline, may mga ganito, may mga, kakabahan ka hanggang sa pag nataranta ka kung ano-ano na magagawa mo. Hanggang sa biglang patay. But dapat pala hindi ako nagpadala kasi meron naman pala talaga because we all plant. Siyempre marami tayong mga resources na panggagalingan. Ako ano ibig sabihin, I'm talking about finance. Pagdating sa ganyan, tayo biglang nataranta ka, gumawa ka ng ibang paraan. Dagdagan yun yung problema. Amen. So kailangan sabihin natin ngayong gabing ito, huwag tayo papekto dyan. Let's trust God. You must not let a storm, a problem, or any bad news trigger anxiousness. Ever. Please. Wag kayo. Kaya sinabi ng Panginoon, do not worry. Amen? I'm telling you that yun ang kailangan nating makita ngayong gabing ito. Kasi being anxious, yung pagiging anxious, it really occupies too much space in the head and it's not worth it. Actually, I've been there, done that.
galing rin ako dyan na somehow nag-isip din ako nag-isip. Years ago, may ganyan ako. And minsan may mga banat pa rin ng ganyan. Pero renew mind lang eh. Kasi it's not good. Hindi talaga tama. Kasi yan ang isipin mo benefits niya, blessings niya, promises niya. And magugulat ka, the peace that transcends all understanding will come upon you at overtake you at yun na yung lalabas sa'yo. Basahin natin kasunod, next verse, ito yung benefits niya. Ano naman benefits niya? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. He forgives all your iniquities. Napatawad ka na nga lahat. Kahapon, ngayon at bukas. At di niya din nililista yan para ibato niya sa'yo someday. Oy, yung ano nito, kinalimutan ko yan pero yung ngayon, hindi ganun. All. He does not count it against you. Who heals all, ano mo dyan? Who heals all, forgives all, heals all. Isipin niyo yun, hindi niya lang sinabi, no sickness will ever come near your dwelling. But in case you ever get sick, I am here to heal it all. Amen? Kung sakali lang na makalusot, magagalingin ko pa rin yan because it's my will to heal. So whatever the diagnosis of the doctor is, Jesus has a different diagnosis because the truth is, He has already healed you. Amen? So all you have to do is to trust God. Believe. And it will manifest. Amen? In Jesus' name. It says in verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. He does not just redeem you from any storm, destruction, problem, tribulation, or punuin ka ng pagmamahal. Forever young ka pa. May kanta niya na, forever young. Di ba? Always young in His presence. Praise God. Hindi nyo ba napapansin? Di ba? Parang hindi kayo tumatanda. Parang magugulat ka. 50, ano na pala ako? 50 plus na pala ako. Magugulat ka. I just feel 30. Di ba? This is what we should be meditating on. Amen? Dapat kailangan yung maramdaman natin. I truly believe. Ako na alam ko, nararamdaman nyo yan. Amen? Dapat mag-amen kayo dyan. In 2 Samuel verse 21, na tayo dito. We all know David defeated Goliath, di ba? Andun pa din, di natatapos yung mga battles hanggang dumating itong mga anak ni Goliath. Ito na naman, problema na naman, laban na naman. Gusto ko lang puntahan natin to. Kasi when I was reading this, years ago, sabi ko, ito yung nakita ko rito eh. Punta tayo sa 2 Samuel 21. It says in verse 15, when the Philistines were at war again with Israel. When I was reading this, medyo na lumaki yung salitang again sa akin dito eh. Madalas kasi parang, sabi ko, when the Philistines were at war again with Israel, ito na naman tayo, yari na naman. Madalas sa atin nangyayari yan eh. Alam niyo yun? Alam mo yung kung pwedeng wag na, pero andyan na naman. Alam mo yung sobrang napagod ka na nun, tapos, ito na naman, meron na naman. Alam mo yun, yung tipong kakatapos na ng ganitong problema, ay, ba't may problema na naman ganyan? Alam mo yung 1 month, 2 month, 3 months, asa yun na naman? Bakit yan na naman, di ba? You know what, sa mga ganitong sitwasyon, lalo na dapat tayo nagtitiwala sa Panginoon na andyan siya kahit magulo yung mundo. Kahit ayan na naman yan, ang sasabihin ng Panginoon, ano? Anak, andito naman ako. Hawak naman kita. Oo nga, nandyan na naman yan. Pero andito pa rin naman ako at di naman ako nawala. Amen? And actually, yung mga panahon na yan na wala namang okay naman, meron naman akong sinasabi sa'yo. Hindi mo lang ako masyadong pinakikinggan, kaya ito na naman tayo. Nakuha nyo? David and his servants with him went down and fought against the Philistines and David grew faint. David grew faint. Amen? Pagod din siya. Gusto ko makita nyo ito eh. Pagod din siya. Kasi si David pagod na rin. Kasi ito nga, gera na naman. Pero dumating yung time na si David parang pagod na rin. Diba? Ito na naman. Parang wala na ata akong lakas para dyan. Minsan dumarating tayo sa ganyan. Parang wala ka ng gana. Minsan, parang ayoko na. Parang ito na yata kaya to. Parang lagi na lang ganyan eh. Kahit na ano pang sitwasyon yan. It may be in finance, in relationship. Yung akala mo, ayos na. Tapos ito na naman siya. Meron na naman ganitong bagong ganito. Tapos ito na naman, meron na naman ba naman sa finance. O okay na eh. Nabayaran ko na. Tuloy-tuloy na yung pasok ng ano. Tapos ito na naman. Hindi na naman nagbayad. Meron na naman. Alam mo yung gano'n. Ba't ito na naman? Parang hindi ko na naman yata kayang ayusin to. Alam mo yung mga gano'n. Parang wala na ata akong lakas. Diba? Giant din to. Itong pinag-uusapan dito ha. And then in verse 16, then Ishbi-Benob,
who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was 300 shekels, who was bearing a new sword, thought he could kill David. So ito na yung isa sa mga anak. Ito pa matindi, bago password niya, ito talaga para kay David lang to. Titirahin ko talaga si David ito. Bigat dito, susugod kay David. So ibig sabihin, talagang pinaghandaan niya to, mapatay niya lang si David. 'Di ba? Puro bago pa, sinabi niya bago pa. Never been used pa siguro to. Talagang alam mo yun, talagang dugo lang ni David ang pwedeng dumanak dito sa espadan to. Talagang para kay David lang to. Ang problema nito itong mga panahon na to, pagod na rin si David. Hindi niya na rin kaya. Parang David grew faint eh. Pagod siya, parang kaya naman niya siguro, pero parang alam mo yun, in the moment lang, I don't know if you guys are also has been experiencing this din, na parang yung parang isang parang pagod ka lang, parang hindi mo na kayang harapin pa muna, parang gano'n, di ba? And then in verse 17, but Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, you shall go out no more with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Nakita niyo? So itong si Abishai, siguro bigla na lang sumulpot at pinatay itong si Isbebenab. Pagod si David, di ba? Pagod si David eh. Isipin mo, bigla sumulpot to. Came to the rescue. Hindi na kinailangan lumaban pa ni David. Kung sundan natin yung story, tatlong giant pa yung dumating, but they were all defeated. My point here is this. They were defeated by someone else in behalf of David. Pagod si David eh. Nakuha niyo ba ako? So what I'm saying here is this. Kahit nagpapahinga si David, ang Diyos di siya pinabayaan. Nung pagod si David, may sumalo pa din. Kaya sa mga oras na to, maaring pagod kayo o meron man dito na papagod na. Sinasabi ko sa iyo, kahit pagod ka at nagpapahinga ka, ang Panginoon nakasalo sa iyo. Ganun siya sa atin. Minsan may mga pagkakataon na pagod na tayo. Parang di na natin kaya. Parang ayaw na natin. Napansin mo ba ang Diyos na hanggang ngayon hindi ka pinababayaan? Nakasalo siya sa payo palagi. Kaya kahit natutulog ka, kung meron man sa inyo ngayon na binabanata ng anxiety na minsan parang ayaw nang matulog, baka mamaya hindi na magising, eh tanggalin mo sa isip mo yan, ang Diyos di ka pinababayaan, gigising at gigising ka. Amen? He is the God who delivers us from destruction. I don't know about you, pero minsan may time na, Lord, kayo na, di ko na kaya. Eh, ganun tayo eh. Sige, nung mga time na nagganong kayo, minsan ba napahiya kayo? Hindi, di ba? Because He is the God who saves. He is the God who protects. God is fighting our battles even when we are asleep. Kaya nga magugulat ka, pag gising mo, tapos na. Ayos na. Pag gising mo, yung pinagkaala-alala mo, pinagkapuyat-puyatan mo, pagkagising mo, magugulat ka, ilang oras lang ang lilipas, ayos na. All we got to do is to believe na nandyan siya. So tonight, nire-remind tayo ng Panginoon, anak, andito ako. Andito lang ako lagi. Rely on me. Trust in me. Yung unang sinabi ko sa inyo kanina, yung meaning ng trust. Be confident in me. Rely on my strength and ability. I will get you through this. Whatever it is that you are going through right now, sinasabi ng Panginoon sa inyo, you will get through it. Yan si Lord. Yan si Jesus. Remember when Jesus was on the boat and they were sinking? Di ba? Yung panahon na yon, kasama yung disciples, Jesus was sleeping tapos may bagyo. Taranta mga apostles, ginising si Jesus, tanong ni Jesus, where is your faith? Tayo ganyan madalas, nakafocus tayo sa bagyo, sa problema, sitwasyon, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, o sa problema ng pamilya, o anuman. Diba? Ang problema yung faith. I believe ko natulog din sila kasi siguro kung naisip nila, ba tulog si Jesus mga bagyo. Kaya tulog din tayo. Pwede naman eh. Kung nagtitiwala sila kay Lord, kasi isipin mo, yung Panginoon natin natutulog eh. Siguro ibig sabihin matulog din tayo. Pero hindi nagpadala doon sa mga nakita. Amen. Pasirin nyo, the more na nag-aalala ka, the more na binabagyo ka. Nakuha nyo? Pero subukan mo wag na mag-alala. Titigil eh. You have the ability and you have the authority to still the storm in Jesus' name. Kaya nga sabi niya, let not your heart be troubled. Nasa siya yan, decision mo yan. Huwag ka magpabagabag, believe in me. After no, naniwala ka sa kanya, then peace comes. Amen? Nagtiwala ka, tingnan mo, titigil yan. Trust God. Trust Him. So, saan ba faith mo? Sa ship na pwede lumubog? Sa kakayahan mong lumangoy kung sakaling lumubog? O kay Jesus na sigurado ka? It's a sure thing.
So, ba't pa mag-aalala? Hindi ko sinasabing bawal na mag-alala. Lahat na, talagang actually, kung ako sasabihin, bawal talaga. Pero renew mo yung mind mo, huwag ka mag-alala. Cease the worry. Cease the storm. Say to your soul, I'm gonna bless the Lord and forget not His benefits. Amen? So, paano natin sisisi? Paano natin sisisi ang storm? Paano gagawin natin yan? Yung mga lies yan? Cast it on Him. Kung ano man yung mga burden nyo ngayong gabing ito. Sabi sa 1 Peter 5:7. Next slide. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Ba't ba natin binibigay sa Kanya? Kasi sabi niya, He cares for us. Bigay mo sa akin, anak, kasi mahal kita. Bigay mo sa akin, anak, kasi inisip kita. Bigay mo sa akin, anak, kasi akong bahala sa'yo. Nakita niyo kung gano'n niya tayo kamahal. Pinapakas niya nga sa Kanya eh. Hindi ka pa ba magtitiwala sa ganyan? Amen? Minsan pag may problema mga tao, may lumapit sa inyo. For example na lang ako, sa mga nami-minister ko. Kung wala ako tiwala sa Panginoon, to minister is to serve. Especially may nami-minister ko na very young in the faith. Alam mo, nakakatuwa nga eh. Neto lang, 3 days ago, 3 days, may nag-send sa akin ng picture niya. I was ministering him before, nasa Kuwait siya. Nalulung din siya sa sugal and everything, ganyan. May minister lang kami online. Nag-send sa akin ng picture niya, Pastor, maraming salamat. Ganito. Nandun sa silang church, nagte-testimony siya, nasa pulpit siya. Pakita siya ng picture. So nakakatuwa, sabi ko, grabe. Yung mga panahon lang na yon na wala naman akong binigay, kung hindi magtiwala siya sa akin, kung hindi binabalik ko lang naman siya kay Lord. Kasi doon napanood niya, nakita niya kung paano ang sitwasyon ng magtiwala sa Panginoon. Just para ikwento ko lang sa inyo before, ito yung time na napalaya siya ng landlord niya kasi nga ubos-ubos sa sugal and everything, ganyan. Napalaya siya, nasa corridor na siya, nasa hallway na siya ng condo niya. And then, wala siya matuluyan. Then I asked the Lord, sabi, Lord, anong gagawin natin? Just pray for him. Malinaw sinabi ng Panginoon, pray for him. Kasi kung tutusin, pwede ko naman siya i-bless. Pwede magpadala ng pera para makahanap ng tutuluyan. Pero sabi ng Panginoon, just pray for him. I pray for him. Nag-declare kami. Alam nyo, hours later, may tumulong sa kanya, binigyan siya ng tutuluyan. So from there, talagang nabuhay sa kanya na talagang totoo. Kasi isipin mo, kung ako nagbigay sa kanya, medyo alanganin pa yung niya. Hindi, tinulungan lang ako ng kapwa-tao. Ganon. Pero dahil pinag-pray namin siya, nakita niya na yung all of the sudden, isang kaibigan na hindi niya tinawag, na hindi naman niya hininga ng tulong, pumunta ron para bigyan siya ng bahay, ay sino pang gagawa nun? Eh di ba Diyos lang? Naging totoo sa kanya. Amen? So kailangan matuto tayo magtiwala sa kanya at lalo sa mga sinasabi niya sa atin. Kaya huwag niyong bibit-bitin yung mga problema dinadaanan natin. Bibigyan naman niya tayo ng assurance eh. Amen? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko design na bitbitin mo yung burden mo. Kaya nga pinabibigay ko sa akin. Amen? Magtiwala ka. Huwag ka sa mundo magtiwala o sa tao o kung kanino. Kay Jesus ka lang magtiwala. It says on next verse, Psalm 20 verse 7, it says, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. So iwanan siya yung verse na to, tsaka isang verse na lang. Let's remember His benefits. I don't know what you guys are going through right now. Maybe someone needs to hear this message tonight. Kaya itong binigay ng Panginoon sa akin message sa inyo ngayong gabing ito. Yes, we are walking in the blessings of the Lord. Yes, alam naman natin, lagi tayo mag-peace kasi may fruit of the Spirit tayo. Nandiyan yung joy, nandiyan yung love. Pero sama, hindi natin may iwasan. Nandito pa rin tayo sa mundo, and in this world, there are full of tribulations talaga, sufferings, and people who really gets to in our way na nagagamit ng kaaway. Na lalong-lalo na, syempre, maraming mga nagagamit ng kaaway dito sa mundong ito. Pero ang importante rito, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi kahit ano pa yung kaharapin natin, hindi tayo pababayaan ni Lord eh. Hindi niya tayo pababayaan. Maging sensitive tayo sa boses niya, sa mga sinasabi niya, sa mga pinagagawa niya sa atin. Bakit? Kasi nakita natin, na-witness natin kung paano niya tayo inalis sa mga problema. Tested natin yun eh. So sasaluhin mo ngayon, I really declare that this year, itong mga darating na mga buwan, itong the whole of this year, talagang dinideclare ko sa mga lahat ng nakakausap ko ngayon. And even today, tonight, sa inyong lahat ngayon, I really declare that you will be so full this year. So full of abundance. So full of love. Na talagang hindi nyo makukontain, talagang ipapasa nyo yan. Ito yung panahon talaga ng restoration eh. In the name of Jesus Christ. I see restoration happening right now. In the name of Jesus Christ. Kailangan mo lang makita. Tanggalin mo na yung negative thinking mo na parang malabo pa eh, parang hindi pa ata. Hindi. Ilagay mo na sa puso mo yan kasi talagang totoong mangyayari yan. In Jesus' name, panghawakan mo yan. Na maging sensitive tayo sa Panginoon, maging sensitive tayo sa boses ng Holy Spirit, na sa ganun, magawa natin yung mga ipapagawa niya.
yung mga directives niya. Kung alin bang sisimulan mo, alin yung iiwanan mo, alin yung bibitawan mo, alin yung umpisan mo. Amen? I want to close with this in Psalm 55 verse 17, next verse. It says here, every evening I will explain my need to him. This is in the Passion Translation. Every morning I will move my soul toward him. Katulad natin kanina, soul natin, kailangan pinapaalala natin yung benefits niya. Every waking hour, I will worship only him. So no time to worry, no time to think negatively if we are worshiping him. And he will hear and respond to my cry or call. We don't cry anymore, but yung cry, heart cry, yung sabihin yung puso natin talagang nagsusumamo with this fear of the Lord. When I say fear of the Lord, reverent fear of the Lord. So mga kapatid, he listens, he responds. Ang kailangan lang natin paniwalaan is, o ang gawin is, tuluyan na magtiwala sa Kanya. Dahil hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, mahal na tayo. Kung mahal na tayo, kapatid, yung iniisip mong tao na gusto mo sanang lumapit sa Kanya, mas mahal niya yun kaysa sa'yo. Ibigay mo yun sa Kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang araw at malapit na yan, makikita at pakikita mo na ang Panginoon mahal na mahal siya at magiging magkasama kayo na nananalangin sa Kanya at nag-worship sa Kanya. Amen. So this is my declaration and this is what I have for you tonight. Amen and amen. Praise God. Brother Seth. Amen. Amen. Praise God, Pastor Match. It's a solid message, and I was just looking at the comments. You know, everybody was just responding with an amen. So thank you for everyone for responding. And I think Sis Abby has a question here in relation to your message, bro. It says, Sis Abby asked, where's that again? Hold on. And Pastor Match, is there a difference between trust the Lord and trust in the Lord? May difference ba yan? Just to clarify. It's almost the same. Actually, ang interpretation ko niyan, trust the Lord, trust Him. Trust in the Lord, trust His benefits. Yung lahat ng kaya niyang gawin. Yes. Amen. So it's basically the same thing. And, you know, we trust the Lord. We're trusting in Him. Yes. Trust the Lord, trust God, tiwala ka kay Lord. And trust in Him, magta-trust ka dun sa lahat ng kaya niyang gawin. We trust in what He can do. Minsan kasi may mga parang, you know, hermeneutics na parang they try to play with words. But I guess it's a heart issue, right, Pastor Match? Kung Amen. naniniwala. Amen. Ang heart. Yeah. Intentions of the heart, yeah. Yeah, intention of the heart eh. Kasi, you know, like, it's not about the paraphrasing or what Bible you're reading. It's actually your heart eh. Do you believe the word of God? And there's a question again here from Nene Yoshida. How come believers? It's I think it's a very strong message or question, and I think there's an entire message for this. But this is a good question, Pastor Manja. It says, "How come believers are still suffering today?" In this world, katulad kayo na John 16, di ba? Binanggit ko naman. In this world, dito sa mundo, we still live in a fallen world. So may suffering pa rin naman. Now, the problem with believers that are still suffering na parang walang breakthrough kasi hanggang ngayon niyayakap nila yung suffering without the true revelation of the love of God. Without the true knowledge na suffering is not of Him. He does not sense suffering. Suffering talaga nandiyan sa enemy, nandiyan sa mundo at sa mga tao na nagpapagamit sa enemy. Pero yung suffering, again siya dyan, kasi nag-suffer na siya para sa atin eh. So ang problema dyan, kaya may suffering pa rin ang believers, nasa mundo pa tayo eh. Andito pa tayo sa earth eh. So talagang may ganyan. Pero, in despite of that, ma-overcome mo yan. Malalagpasan mo yan. Bakit? Kasi Jesus overcame. And I just want to point out that, you know, most believers are still listening to the suffering gospel message where, you know, Jesus suffered and died, so we must suffer, you know, as well.
Well, actually, yung persecution, 'di ba, when we're persecuted for our faith, yun lang yung bagay na hindi pa na-atone for. So the atonement paid for everything, for your healing, for your deliverance, your salvation. And it's a timely message, sabi sa Psalms 103 verse 2, right? Sabi dito sa, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. And the tendency is, yung mga believers, nakakalimot. Diba? We forget. That's why we have this. That's why we have this Zoom meeting. That's why you guys have each other. I always see your pictures on the Viber group, and you guys always gather. Diba? That's why we have, this Thursday night Zoom Bible study for us to remember. So what are you remembering right now? To trust in him. Trust in what? What in particular? What are his benefits? If I was looking at the word benefit, and one other definition is advantage. So is sickness and disease to your advantage? Pastor Match, is that to your advantage if you're sick? No. Or if you're weak? Kaya Ano? lagi ko sinabi rin na may advantage, as believers, we need to take advantage of our advantage in Jesus Christ. Yes. Diba? So, in this Bible study, we believe in healing, because that's one of his benefits. Diba? Every time you get signed up for a company, whatever company you're working for, if you're working for a multinational company, diba, daming compensation. They're going to show your compensation and then your benefits. And it's going to be, yun yung labanan, which company are you going to go for? But this is what we have in Christ. For most Christians, they don't know what they signed. They just received Jesus, and they're going to receive everlasting life when they die. In John 17 verse 3, sabi dun is that this is eternal life, that you may know my Father and that you may know me. Jesus is saying, for us to know him is eternal life. So your everlasting life begins the moment you receive Jesus Christ into your heart. And what are his benefits? Have you guys read the manual? Or were you guys listening earlier? So if you guys have any more questions, please ask away. Pastor Macho is here to. Ganda na point out mo kasi nga 'di ba yung iba para bago tumanggap ng trabaho, chine-check yung benefits 'di ba na ay walang ano to walang health benefit to, ay walang ganito. Ito lahat ng benefits kay Jesus meron na tayo 'Di ba? So, ba't 'di mo pa tatanggapin? Tanggapin mo na kaagad, tanggapin mo na lang. Aayawan mo pa ba 'yan? 'Di ba? Actually, ito nga bro, tinitingnan ko yung Hebrew ng benefit. It's actually, it says treatment or recompense or your reward. Yung problema kasi sa Kristiyano, naghihintay ng reward after this life. When the fact is, when you receive Jesus Christ by faith, you've received all of his rewards right now. Amen. Amen. Kaya yun yung eternal life. Yung sinabi mo John 17:3. Yung eternal life kasi yan, it is also the Greek Zoe. Yun yung Zoe life. Yung life na yan, it is the life force. It's life force of life. Yung pinanggagay ng buhay, yan yung natanggap mo here on earth when you receive Jesus. Amen. So yun yung meron tayo. So, grabe lang. Kaya yung iba, kaya nga hindi na natatanggap kasi they really don't know God. Mali yung pagkakakilala nila sa Panginoon. So they choose suffering instead of relief, diba? So I guess that's one thing that we need to know, diba? That we have received the fullness of him, and now how do we walk that life? I guess by understanding whom we have received, and that's Jesus Christ. So, does anybody have any more questions? Or anybody wants to praise the Lord for something? Any praise reports? Anybody wants to just
shout out the name of Jesus and give him praise. Going once, going twice. All right. Well, we want to make this a Bible study a little more interactive. If you guys have any praise items, just shout out to the Lord and thank Him for it. And usually after the message, we always have question and answer. And man, it's always a blessing. I'm just getting fired up talking about this, and uh, wow, all of His benefits. I'm gonna go to lay down my bed, thinking about this. Man, what else is His benefits? You know, hindi masama yung benefits, ah. Like the benefits are good things. It's not Yeah, bad. wala namang bad benefit. Baka kasi iniisip natin problema, 'di ba? Baka ano gagawin ko bukas? Alam mo yun, like all of these things that yung it's not good because He gives peace. 'Di ba? He gives us rest. So yung mga hindi nakakatulog diyan, 'di ba? Lay it to the feet of the Lord. Oh, well, we got Sis Bernadette. She wants to share something. Yes, please. Hi, good evening everyone. Ah, hindi Good siguro ako evening. ano ng iba dito, pero mas madalas po ako mag-attend kila brother, si Choy, si Tricia, tsaka Thursday nakakapag-attend naman po ako dito. May time lang po na hindi, and parang hindi ko lang maano na hindi ko ma-share yung trusting God na inano ni topic ni Pastor Macho. Talagang totoo po yun na pag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi kanya talaga bibiguin. Kasi marami kaming pinagdaanan din, especially ako sa marriage ko. And then, I surrender to God talaga. Tapos, yung mga natutunan ko rin dito sa Metanoia, yung mga narinig ko sa Bible study, sa preaching, talagang ibang-iba pag nagtiwala ka sa Panginoon. Ngayon po, okay na po yung marriage ko. I give glory to God talaga. And my husband, sabi niya, mas gusto daw niya yung Saturday siya mag-church kasi gusto niya Sunday makapag-rest siya family, ano talaga, kasi kinabukasan may work siya. Sabi ko meron sa Metanoia, service na panghapon. O sige, doon na lang tayo. Kaya Wow. na-excite lang ako kasi masasama ko na si husband sa church. Tapos Hallelujah. Saturday kasi yung gusto niya, sakto Saturday po ko, di ba, yung sa Metanoia nga. May mga malapit kasi dito, nag-a-attend din kami sana sa church na malapit dito. Pero Saturday kasi ang gusto niya, sabi ko, may purpose si Lord ba? Bakit dito siguro talaga sa Metanoia dadalahin yung asawa ko. So, hindi lang ako makapaniwala na ang bilis ng mga pangyayari na pagka sinurrender mo, nagtiwala ka sa Panginoon, yung declaring the word of God over your life, your family, and your husband. Talagang those who trust the Lord will never be disappointed. Talagang pagkakaloob ng Diyos kung ano po. Kasi lahat ng inihingi natin, basta't naka-align sa will ng Panginoon, talagang ibibigay niya po. At ang kalooban ng Lord is ma-restore yung family, yung marriage, talagang binigay ng Panginoon. Surrendering lang talaga sa Panginoon. Yun lang po. To God be the glory. And excited po ako And, na masama ko siya sa church, sa Metanoia. Pakilala ko kila Pastor Macho. Ayun po. Thank you and po. God bless everyone. and Sis Bernadette, how many months ago was just this was just last year, right? Yes, last year siguro 6 months na hindi namin siya nakasama. 6 months. Wala, Yeah. umalis siya, pumunta siya ng ibang Mhm. okay, to make the Mhm. story siya, umalis siya, pumunta siya ng ibang bansa, hindi nagpaalam, tapos bumalik. Bumalik siya sa amin. Tapos Hallelujah. nagkapatawaran kami, ganyan. And Mm, then, ngayon, mas nag-uusap kami, we pray together, kami na mm, family. Hindi ko yeah. lang actually, hindi ko po talaga ma-imagine na ganun kabilis nga.
Kasi talagang akala ko matatagalan. Sabi ko parang hinahanda ko na yung puso ko eh. Pero ewan ko 'pag si Lord, 'pag nagtiwala ka talaga sa kanya. Kasi even si baby, nag-dream siya eh na umuwi daw si tatay. Sabi niya, "Nanay, I dream about tatay." Umuwi daw siya. January 9 siya nag-dream. January 10, nag-book na pala yung asawa ko pabalik dito sa Pilipinas. So parang Oh, kinonfirm lang ni Lord kay baby. So totoo pala yung dream niya na umuwi nga talaga yung asawa ko. Umuwi talaga siya, nagulat ako. Na wow. umuwi siya sa'min na pagka inano mo parang hindi ka makapaniwala sa lahat ng mga sinabi niya, na mga kasinungalingan ng kaaway lang naman yun. So sa lahat ng mga sinabi niya hindi ko ma-imagine na pero alam mo yun nga eh, yung mga pinag-aaralan natin dito na hindi naman talaga tao ang kaaway mo eh, 'di ba? So talagang spiritual battle talaga. So nilaban ko talaga sa Panginoon. And I thank God na pagka hindi ka nawala sa Panginoon, marami kang matututunan and marami akong natutunan talaga dito sa Bible study natin. Sa preaching, ni Pastor Mancio, ni Brother Ron, sa Bible study, ang dami ko po talaga natutunan about faith. Yeah. Thanks be to God. And right now, Sis Bernadette, we're just gonna agree in faith, because I remember when we prayed for your marriage, but we held on to the covenant that the Yes, opo. Lord has between you and your husband. And right now, Yes. Father, we thank you, Lord, for the restoration of Amen. their marriage, Lord. We thank you, Yes. Lord, that your covenant, Lord, we are surrounded with covenant in our Yes. relationships, in our marriages. Father, we thank you, Lord, that this covenant is sealed with your blood. And we declare covenant protection, covenant blessing, covenant just redemption, Lord, in every dimension of their lives. We thank you, Father, for the covenant that the marvelous light that surrounds us is all over us, all over their family, Lord. And we pray, Father, for your grace and peace to be upon them. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God, sis. Amen. Hindi ko rin makakalimutan yun. I still remember that first time that we talked. Talagang grabe. Praise God talaga. He's truly faithful. Amen. Amen. And Pastor Match, my prayer request here for I believe it's Joanne. Oh, Sis Vicky, are you raising your hand? Is it a virtual Yes, Brother raise hand? Sergio. Yeah, good evening to everyone. Kay Hi, good Pastor evening. Macho, everyone. Yeah, I would just love to share something regarding the question raised that how come believers are still suffering? Yes. It just reminds me the verse in John 16:33. It says, I've told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So in here, you already given us peace. If I may share, it is very important to know what we have received. Yan yung palagi natin naririnig sa mga lesson natin sa metanoia. What we have received in God and our identity. We always keep on mentioning that we are so, we are saved, healed, delivered, prospered, and so on and so forth. So it is very important to renew our mind and know our identity. That we are accepted, we are Yes. secure, and we are significant. Hallelujah. Yeah, we cannot, hindi natin matatawaran yon that there are some trials, tribulation, challenges, but take heart. God promises that we should not lose heart because we are safe in Him and we are at peace with Him. We should always remind ourselves of that. Yeah. Weird. Amen. So it boils down to Amen. identity, right, Sis Vicky? Yeah. Our It identity. always boils down to our identity, who we are in Christ. Yeah. Ano yung tinanggap natin? What we have in Christ. We should not focus Hallelujah. on what we do not have, but what we have in Christ, what we receive in Christ. Sino ang meron tayo? It should be much bigger than what we encounter in this world. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. And Thank you, bro. Sis Vicky, while you're at it, I just feel, the anointing, because it's the anointing of the Lord, of course. Sis Joanne has a request for her nephew Edward, who was diagnosed with thyroid cancer.
He's just 22 years old. Parents are Mhm. separated and not Christian. And right now, Sis Vicky, just, if you could pray over Edward right now, and we're just going to Mhm. agree. All of us, let's just agree in faith. Is that okay, Sis Vicky? Yeah, my Yeah. pleasure. Okay. Yes. Lord, we lift up to you, Edward, oh God. We come against any cancer or thyroid, anything that you have planted, that you did not planted. We come against it, oh God. Lord, you said in your word in 1 Peter 2:24, by your wounds we are healed, and by your stripes we are healed. So I speak life and life to the full, abundance, Lord. It is your word. You sent forth your word, and you healed Edward at this very moment. Healing be upon him from the top of his head to the tip of his toes. Healing is upon her. We just thank you in advance, Lord. We claim this in your most Yes. powerful name, Jesus. Yes. Amen and amen. In Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Praise Hallelujah. God. Amen. Thank you. What a powerful team. Praise the Amen. Lord. Thank you. Thank you for praying, Sis Vicky. And man, that's a blessing. Praise the Lord for that word, Sis Vicky. It's powerful. Thank you so much for Yeah, sharing all and for glory to praying. God. I miss joining lately. So when I heard about it, I said, oh, it's been a while that I wasn't able to join. So it's good to be back and to be on fire again and to be a blessing. Yeah. Thank Amen. you. Yes. And I Amen. Amen. and I saw Sis Shy raise her virtual hand. Was that by accident or was it? Do you have something, Sis Shy? Hello po, bro. Good evening, Yes. everyone. Bro, last ano lang po, prayer request for Miss Malu, last chemo niya po Oh, tomorrow. okay. All right. Please. All right. Well, right now, we're gonna agree with you by faith, Sis Shy. Yes, Lord. Yes, Yeah. bro. Power of Heavenly agreement. Father, we thank you, Father, for your goodness. We declare goodness. We speak complete healing and perfectly, Lord God, yung pagbalik ng katawan ni Sis Malu, Lord, we declare goodness. We declare favor, and Lord, we are so excited to renew yung buong katawan ni Sis Malu, Lord God. All the Yes. tissues, it will be back to normal and it will be renewed talaga, Panginoon. We are so excited, Lord God. We thank you, Father, that we are here to agree that the power of your name, Lord God, through Sis Malu, Lord God, we are victorious already. And we thank you, Father, for that opportunity, Lord God. We thank you, Father God, at ginagamit mo ang bawat tao na nandito, Panginoon, para mas makapag-bless pa po ng maraming tao. And we thank you, Father God, for everything, Lord Yes. God. We lifted up to you, Lord God. Thank you for this opportunity, Lord God, that we have the confidence in you, Panginoon. We have the power, we have authority, Panginoon, to Yes. declare goodness and overflowing blessing and the supernatural blessing in the heavenly realms. Thank you, Father God. In Jesus' mighty name we pray and says, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. And and I just speak also over the heel of Sis Malu. We just call upon the Achilles heel. We speak restoration upon that heel right now. Father, we ask, Lord, for your supernatural power to just flow upon that heel and let it be restored. We ask for creative miracles over that heel right now. In Jesus' name, we command it to be whole and to be made well. In Jesus' name, we thank you, Lord, for your goodness and your grace over us. And Father, we thank you, Lord, for everyone tonight. We thank you, Lord, for your love over us. We thank you, Lord, that we have been accepted in the beloved, that there's no more spirit of rejection. We come against it right now and we bind that spirit and we command it to go. Every form of rejection, we rebuke right now in Jesus' name. For we have been accepted in the blood of Jesus Christ. We have been redeemed by your name, Lord. We thank you, Lord,
that we can trust in you with all of our hearts and lean not in our own understanding, but in all our ways we will acknowledge you, and you will make our path straight. We thank you, Lord, that everyone here tonight is receiving this word, and it's going to continue to grow and multiply in Jesus' name. We pray. If you agree, say amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Amen. Jesus. Thank you. Amen. Thank you Amen. po. Thank you, Amen. Pastor. Thank you, Very everyone. Thanks, much. Pastor Match. Thank Thank